Hello everyone! Ako nga pala si Janet, isang negosyante at digital business owner na nakabase dito sa the Netherlands. Aalis na nga ako sa mga oras na yan dahil maaga ang duty ko today. Every Thursday talaga ay inaagahan ko dahil maaga nga ang mga estudyante na magpupuntahan sa school centrum. Sinusure ko talaga na bago sila pumunta sa school centrum ay tapos na ako maglinis doon. Bale, nilakad ko nga lang papunta ito sa trabaho ko dahil nga masama ang panahon at nagdala nga ako ng payong para in case na mabutan tayo ng ulan sa daan. Nag-shortcut na nga lang ako dito malapit sa tulay para mabilis nga tayo makarating sa ating trabaho. Sa mga baguhan nga pala dito sa aking page, isa pala ang cleaning company sa negosyo ko dito. Bali wala po pala akong tauhan. Bali ako rin po ang nagtatrabaho at nakikipag-usap sa mga kliyente. Masyado kasi mahal at magastos kung kukuha pa ako ng trabahador kung kaya ko naman gawin ang lahat. Bali maganda rin palang pasukin na negosyo dito ay ang cleaning company. But not every year is happy. Dahil kapag bakasyon ng mga bata, bakasyon ka rin at wala po yon kita. And the worst thing is, yung mga expenses mo ay tuloy-tuloy. Kumbaga, no choice ka kundi bayaran yon buwan-buwan. Kaya yun po ang nagtulak sa akin para pasukin naman ang digital business. Dahil ginagawa ko yon kapag bakante ako sa aking trabaho. Bali, naging plan B ko nga pala ang digital business dahil hindi na ako nangangamba na kapag walang pasok ang mga bata ay bakante rin ako. Dahil may digital business online ako in the side, kumbaga tuloy-tuloy ang kita. Yun talaga ang kagandahan kapag may plan B ka aside from your work. Dahil kasi dito guys, kapag imigrante ka o nakatira ka sa ibang bansa, I'm telling you, one income is not enough. Kailangan mo talaga magkaroon ng side hustle. So, mabalik na nga tayo dito sa aking trabaho. Nandito ako sa Bert Comer. Bale, nasa isang building na pala ito. Around 9 o'clock ko ito nililinisan guys. After ko ng trading comer, resto bar, dito na yung panghuli ko. Hindi naman siya mahirap linisan. Dahil konting vacuum, konting map at pagpapalit ng mga basura, yun lang naman madalas kong duty dito. Yung mga elders nga pala nagpupuntahan dito guys. Bali ito yung meet up place nila. At sa mga oras na yan ay nagmamap na lang ako dahil patapos na naman na tayo. Nakakitan talaga ako dito sa bird camera na to kasi puro purple. Maski plato, yung bintana nila purple din. Parang ang kikay-kikay ng leader nila, no? Syempre bago tayo umalis, kailangan nga muna natin ayusin yung mga pinagamitan natin. At tinanggal ko nga pala itong mga basura at pinagsama-sama na nga. Pero ito nga yung ginagawa ko after ng work ko, nililinisan ko talaga siya. Para iiwan ko nga siyang malinis. Para if ever na pumasok dito yung may-ari, wala siyang masasabi sa akin. At pinalik ko na nga yung mga ibang gamit dito na hindi binabalik ng mga staff. Pero yung huli natin gagawin ang pagtatapon ng basura. So papunta naman tayo sa kanyang apartment. Medyo may kalayuan nga pala ito. 10 minutes walk din. Pakaway-kaway lang ang person. So after nga ng aking work, tumiretso na nga ako dito sa school ni Sarah. Dahil sa mga oras na yan ay 12:15 na. Yun nga pala ang oras ng labasan ng mga bata. Ang in-laws ko nga pala ang talaga ang magsusundo sa kanya. In-expect ko nga na naka-car si Oma, kaso naka-bike. So maglalakad ang person. Nauna na nga sila biyanan at ako pauwi pa lang.